Ngayon po ay magtatanong ang ating kapatid na si kapatid na Pete Liwag. Siya naman po ay 70 taong gulang. Siya po ay galing sa Pentecostal. Kapatid na Pete? Brother Eli, ang tanong ko po ay ganito. Ano po ba ang palatandaan ng isang taong malapit ng mamatay? Kasi po, na-experience ko, itong buhay ko ay pang-apat na ito sa alam ko. Ngayon, ang gusto ko pong malaman kung ano ang palatandaan. Kapatid, wala pong palatandaan ang taong malapit ng mamatay. Meron nga nakakoma na 1 taon, buhay pa rin eh. Wala nang malay yun, hindi na nakakakilos, pero buhay pa rin. Wala pong palatandaan yan. 9:2 ng Ecclesiastes. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para-para sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis, at sa marumi, sa kanyang naghahain at sa kanyang hindi naghahain. Kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan, at ang sumusumpa gaya ng natatakot sa sumpa. Pareho lang pala yung mabuti, masama, malinis, marumi. Saan bagay sila pareho? Kasi lahat ng bagay nagsisidating na para-para sa kanilang lahat. May isang pangyayari sa matuwid, sa masama, etc. Alin yon? Doon sa 12, kapatid na Daniel. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagka biglang nahuhulog sa kanila. Kuminsan ang kamatayan po, kapatid, ay bigla. Hindi mo iniisip. Parang something unexpected. Ang masasabi lang natin na palatandaan pag malapit ng mamatay ang tao, yung may sakit na talagang hindi nagagaling. Pagka may diabetes ka, 25 taon na lang ang pinakamatagal na buhay mo. Pag ikaw ay may AIDS, 7 taon ang pinakamatagal na buhay mo. Pag may hepatitis B ka, depending on the condition and the immune system, maaari kang tumagal hanggang 10, 12 taon. Yun ang mga sinasabi ng siyensya. Pero yung, halimbawa, bukas mamamatay ka o sa makalawa, mamamatay ka, hindi mo po madidetermine yun. Basahin natin ang Kawikaan sa Kapitulo 27, versikulo 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Kita nyo, kinabukasan lang yun, ha? That is the nearest future we have today. Is tomorrow. Pero, wag mo ikang ipaghahambog ang kinabukasan dahil hindi mo nalalaman kung ano ilalabas ng ibang araw. Kaya hindi mo alam. Meron nga akong kilala nung araw, nanay nung kaeskwela ko eh. Nung gabi, alas 12, kita ko, bukas pa yung ilaw nila, kapitbahay namin eh. Tanong ko dun sa kaeskwela ko, ginagawa ng nanay mo, bakit ginabi? Kasi naghahanda na siya ng almusal bukas, ng paksiw, tapos bukas daw magsasangag siya. Kaya nagpapaksiw na siya ngayon. Medyo ginabi siya ng uwi. Ngayon, kinabukasan na hindi niya nakain yung paksiw dahil hindi na siya nagising eh. Ganon. Ganon ang tao. Kaya yung palatanda ang hinihingi mo, pag malapit ng mamatay, kapatid, yung kagaya ng sinasabi ng mga ibang may mga pamahiin, may mga nagpaparamdam, etc. Hindi totoo yun. Walang nakakaalam ng bukas. Miski ikaw mismo, sa sarili mo, inaasahan mo mamamatay ka na bukas, hindi pa rin pala. Katunayan, may nga nagpakamatay eh. Uminom ng Clorox nakatira dun sa squatters area, yung ilalim nila kangkungan. Nung uminom ng Clorox, na sumakit yung tiyan niya, nagpapapalag sa sakit ng tiyan, nahulog dun sa kangkungan, nakainom ng tubig sa kangkungan, na-neutralize yung Clorox, hindi namatay. Nagpapakamatay na yun, Ibig lang sabihin, tama ang salita ng Diyos. Hindi mo alam yung bukas, ang Diyos ang nasusunod sa buhay. Sana naunawaan mo, kapatid na Pete. Okay, salamat po. Caloocan City, ang magtatanong ay si Brother Alex Aguto, 39 years old, isa pong Katoliko. Ako po'y humahanga sa inyo kasi gawa nung dumadami po kayo sa loob ng 10 taon, napakarami na po ninyo. Maaring inisip ng iba na isa sa palatandaan ng tunay na iglesia ay dumadami ang miyembro. Pwede pong pakipaliwanag yung Daniel chapter 8 verse 14. Salamat po. Ay natin yung sinabi niyang talata, kapatid na Daniel. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang santuario. Yung santuario sa Israel nung araw, sinasabi na malilinis.
paglipas ng 2,300 na hapon at umaga, malilinis ang santuario. Ang paliwanag dyan ng mga Sabadista, ang santuario daw na malilinis, yung santuario sa langit. Ay nagulat ako, sabi ko, ano ba naman yan, Kameno? Nasa langit na, lilinisin mo pa. Pag nasa langit, malinis yun, dahil wala namang marumi yun eh. Hindi po pwedeng merong marumi sa langit eh. Basahin natin ang Apokalipsis 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Nakita mo, hindi po pwede marumi ron eh, mga karumal-dumal, para sabihin ng Sabadista na malilinis daw yung santuaryo sa langit. Mali. Ngayon, ganito, ang tinutukoy na santuaryo riyan, yung dito sa lupa. Yung 2,300 na hapon at umaga, tapos na yon, kapatid. Hindi na natin dapat na yun kwentahin pa dahil tapos na yon. Kasi yung santuaryo rito sa lupa, nang ipakilala yung santuaryo sa langit, wala na yung santuaryo sa lupa. Basahin natin ang 9:24. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan, at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. 26. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman, at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasya na. Sinabi sa hula na yung santuaryo gigibain ng prinsipeng darating, sabi niya. Ngayon, merong paliwanag si Pablo tungkol dyan sa santuaryo dito sa lupa. Basahin natin sa Hebreo. Inihulang yun lilinisin, tapos magigiba, tapos ang sabi sa Hebreo, ganito ang nakasulat, kapatid, doon sa 9, versikulo 1. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuaryo, ang santuaryo ng sanglibutang ito. Pero sinasabing santuaryo ng sanlibutang ito. Tuloy natin sa 2. Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroroonan ng kandelero at ng dulang at ng mga tinapay na handog, na siyang tinatawag na dakong banal. Ayan ang santuaryo sa lupa. Pero may sinasabi si Apostol Pablo, diyan din sa Hebreo, na pagka mahahayag na yung daan pa po sa 9:8, na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. samantalang yung unang tabernakulo, yung tabernakulo sa lupa, ay nakatayo pa, hindi pa ipinahahayag ang pagpasok sa dakong banal. At yung dakong banal na tinutukoy ni Pablo rito, yun mismong sa langit. Yun ang sinasabi niya rin dyan sa Hebreo, na si Kristo'y pumasok sa hindi dun sa dakong banal ng santuaryo sa lupa, kundi yung dakong banal o kabanal-banalan ng santuaryo sa langit. Basahin natin ang Hebreo 8:1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Doon, nasa langit na, mayroong santuaryo ron. Sabi ni Pablo, meron tayong ministro sa santuaryo, sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Na samantalang yung santuaryo rito sa lupa ay umiiral pa, hindi pa ipinapakita yung paraan o yung daan papunta doon sa santuaryong nasa langit. Pero nung masira na yung santuaryo sa lupa sa Israel, ay ipinakita na yung pagpasok doon sa talagang santuaryo sa langit, at yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Doon sa 6 naman ng Hebreo nakasulat yon, na si Kristo ay ang pinakikita yung paraan ng pagpasok doon sa santuaryo sa langit, sa 6 ng Hebreo. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan
Tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing. Na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Doon pumasok ang ating Panginoong Jesus na naging dakila gaya ng pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang tinutukoy na pinasok ng Panginoong Hesukristo, yung santuaryo na sa langit, hindi na yun dito sa lupa. Kapatid, sana naunawaan mo. Yung santuaryo sa lupa na tinutukoy dun sa aklat ni Propeta Daniel na pagkalipas ng 2,300 na hapon at umaga, kung magkagay malilinis yung santuaryo. Sa lupa ang tinutukoy doon. Hindi pwedeng sa langit yan dahil kung yan ay sa langit, hindi kailangan linisin yung santuaryo sa langit. Pagkatapos, yung 2,300 na hapon at umaga, naganap yun bago nagiba yung santuaryo dito sa lupa. Na yung santuaryo na yon, yung dakong banal na yon, nagiba nung anyo 70. Pagkapanik sa langit natin, Panginoon Kristo, bago siya pumanik, hinulaan niya magkakaroon ng gera sa Jerusalem. At nung magkagera sa Jerusalem, 70 AD, pinasok ng Roman army ang Jerusalem, winasak yung santuaryo, natupad yung hula sa Propeta Daniel, at pagkatapos nun, ipinahayag ng Espiritu Santo, sabi ni Pablo, yung pagkahayag ng daan papunta doon sa dakong banal sa langit. Sa 9:8, pakiulit mo kapatid na Daniel. Na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal, samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Yung unang tabernakulo dito sa lupa, kailangan na matapos muna yung panahon na itinakda ron na masira yon bago ihayag yung pagpasok sa dakong banal sa langit sa santuaryong hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon. Mahabang usapin ito kapatid, pero siguro meron ka ng ideya at salamat sa iyong partisipasyon.